siya magiging reincarnation ng Diyos. Kasama ko siya nung bata pa. Lagi nga kaming pumupunta kahit saan, nangunguha ng bayabas. What's up mga tol, mga kaibigan at mga kababata ni Senyor Aguila. Ikinagulat ang pagbabago ng kanyang personalidad at kanyang buhay. Walang siya, tapos bigla na lang siyang naging Diyos or hari sa bayanihan. So sunod-sunuran na lang yung mga tao. Mga galawan niya na parang kontrolado lang naman talaga siya eh. At Senyor Aguila, ibinunyag ang mga pangarap at tunay na ugali ng kanyang mga kaibigan at mga kababata. Ikinagulat na lamang nga ng mga kaibigan at mga kababata ni Senyor Aguila nung nag-aaral pa lamang siya nang biglang nagbago nga ang personalidad nito at tunay na ugali. Dahil nga raw ay malayong malayo ito sa noong magkakakilala pa sila at magkakaibigan. Kwento pa nga ng ilang mga kababata at mga kaibigan ni Senyor Aguila na mataas nga raw ang pangarap nito na gusto pa nga raw na magiging DJ pagdating ng araw. Marami siyang ambisyon na gustong maabot. Pangarap din niyang maging tawag dito, DJ. Ayon pa nga sa mga kwento ng kanyang mga kaibigan at kababata na masayahing bata at palabiro pa nga raw itong si Senyor Aguila. Magiging reincarnation ng Diyos, kasama ko siya nung bata pa. Lagi nga kaming pumupunta kahit saan, nangunguha ng bayabas, nangunguha ng kahit ano, yung mga pwedeng kainin namin dito at minsan nagpo-pod-trip din kami sa kanila. Ayon pa nga sa mga kababata at kaibigan ni Senyor Aguila na mahilig nga raw itong mag-perform sa kanyang school at maraming kaibigan. Lalong-lalo ay palabiro daw ito. Miyembro ng dance troupe noong high school si Jerens Kilario bago siya naging Senyor Aguila na presidente ng Socorro Bayanihan Services Inc. or SBSI. Ayon sa isang kababata, palabiro at marami kaibigan si Jerens at mahilig mag-perform sa school events. Parehong teacher ang magulang ni Kilario at nag-iisa siyang anak. Aktibo rin daw sila sa simbahan ng Iglesia Independiente Filipina. Dagdag pa nga sa kwento ng kanyang naging advisor noong nag-aaral pa lamang siya. Mataas ang kanyang mga grado ayon sa kanyang school advisor. Ang kanyang edad ay parang hindi pa talaga tama para maging leader siya na sinusunod ng mga tao dahil diba mas marami pang mas matanda kaysa kanya. Nang lumipat ang pamilya sa bundok noong 2019, iniwan na umano nila ang kanilang bahay sa bayan. Huminto na sa pag-aaral si Jerens at hindi na rin aktibo sa simbahan. Kaya nagulat ang kanyang mga kababata na Senyor Aguila na ang kanyang pangalan at kaya umano niya magmilagro. 21 years old lang nang maging presidente ng SBSI si Senyor Aguila. Nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung paano ito nangyari. Anila, naawa sila sa kalagayan niya ngayon at hinihikayat na magsabi ng totoo. Nalulungkot po kami, bakit kami ginanong? Hindi naman kami masamang tao. Mabubuti kaming tao. Bakit ginanong? Hindi naman turo namin mamasama. Umaasa naman ang SBSI na mareresolba sa investigasyon ng Senado ang kanila mga alegasyon. Maawa naman kayo mga media, maawa naman kayo nasa gobyerno, yung nasa poder, yung nasa responsable, magbigay ng investigasyon dito, sana bigyan mo na naman ng tama. Papaki naman kasi naawa kami sa aming mga tao. Paano na kami ngayon pag mawala kaming leader? Siya po ang binigay, siya po ang inibilin ng aming maraming leader upang ito'y magpatuloy ng napakatagal na, for almost century na, ang pagdadala o pagbahagi ng organisasyon na ito at puro kabaitan, puro pananampalataya sa Diyos ang tinuro nila sa amin. Pero bakit ngayon? Bigla na lang ganito. Hindi sapat sa amin to, hindi kami na si Senyor, ang aming mga leader. Paano na kami ngayon? Ang mga bata, marami. Almost 4,000 people in this organization. Ano na ang mangyari? Ano na ang magagawa? May ano ba? May pagkalam ba ang lungsod? Kaya ba nilang buhayin kami lahat? Kaya ba nilang sutilin? May kahit isang piso ng kailangan milasyon. Wala ang ibinigay dito. Wala sila. Walang tulong. So kaya, pag wala si Senyor, siya lang ang nagtingin sa lahat na amin ito. Para mabuhay ng tahimik. Para mabuhay ng maluwag. Mabuhay ng ganito simple, malalim. Wala sa gobyerno. Wala. Paano na? Pag mawala si Senyor. Ano ngayon? Ha? Ano? Wala. Criminal record. Wala. Kahit kailan sa lungsod wala, pero bakit nagkaganito? Bakit tinig lang ng mga tao? Ilan lang sila, ilan lang ang witness doon. Madami kami dito. Pero bakit hindi kami pinakinggan?
Pinipigilan lang nila. In the rest of 1,000 people na bumaba, ilan lamang yung nagtistigo. At kami, anong ginagawa namin? Ano bang share namin? Bakit hindi kami pinapakinggan? Instead na ang mga tao dito na mamuhay ay hindi kayang magbago ng kanilang sarili. Kaya sila lumabas. Basta mga bagong tuturuan ni Senyor, tuturuan namin mula sa aming mga ninuno ang magandang asal. Yung mga bata, Yung mga bata mismo. sinabi nilang sa labios. Yung sa abuse. Paano yung mga magulang? Yung mga bata dito. Yung mga bata, tawagin natin to. Halika mga bata. So kayo mga tol, anong masasabi nyo sa video ito? Naniniwala ba kayo na ginagamit lang ng mga matataas na tao itong si Senyor Aguila? So i-comment lang sa baba ang inyong mga komento at reaksyon. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!